Sa kasalukuyan, kapansin-pansin ang pagiging aktibo ng panahon sa Western Pacific at mga karatig bahagi ng East Asia, kung saan ilang tropical cyclone ang sabay-sabay na namataan. Kabilang dito ang malakas na Typhoon Saudel, Tropical Storm Nara, Tropical Depression Denari, at isa pang tropical disturbance na mino-monitor sa malawak na rehiyon. Sa lahat ng sistemang ito, pinakamahalagang bantayan ng Pilipinas si Saudel, na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility nitong Agosto 24. Ayon sa mga pinakahuling ulat, mabilis itong lumalakas at malapit na sa super typhoon intensity. Gayunpaman, hindi inaasahang direktang maglalandfall ito sa Pilipinas. Sa halip, maaari nitong palakasin ang southwest monsoon o habagat, na posibleng magdala ng mas maraming pag-ulan sa western section ng Luzon. Samantala, nasa paligid ng South China Sea at Vietnam ang Tropical Storm Nara. Mabagal ang pagkilos nito malapit sa Beibu Gulf at inaasahang mananatili sa paligid ng Southern China at Lizhou Peninsula sa mga susunod na araw. Nariyan din ang Tropical Depression Denari, na dating kilala sa Pilipinas bilang Bagyong Nening. Ito ay nasa bandang hilaga ng Batanes at patuloy na sinusubaybayan habang kumikilos malapit sa Taiwan at East Asia. Dahil sa pagsabay-sabay ng mga weather system, nananatiling mahalaga ang pagbabantay sa habagat, lalo na sa Western Luzon. Naglabas ang Pag-asa ng rainfall outlook dahil may posibilidad ng matindi at malawakang pag-ulan sa ilang lugar. Sa ngayon, wala pang aktibong tropical cyclone na nasa loob ng PAR na nagdudulot ng direktang landfall threat sa bansa. Ngunit dahil sa presensya ni Saudel at sa epekto nito sa habagat, maaari pa ring maging maulan ang ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw.